Okay, part 9 tayo. Pahayag 13, chapter 13, verse 1. Pagkatapos may nakita akong halimaw na mahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapas tangan sa Diyos. Pangalang lumalapas tangan sa Diyos. Maaring ginamit niya ang pangalan ng Diyos para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, inangkin ng imahe ni Jesus ang pagiging Diyos na dapat ay kay Inri, yung nasa paskel sa ibabaw ng krus. Mas kilala ni Pontius Pilate, yung anak ng Diyos. Kaya siya naghugas kamay dahil ayaw niyang sa kanya magaling pagparusa. Hinayaan niya mga tao, kaya siya nagpalagay ng paskel sa krus na Inri, King of Jews. It may be his nickname, the true name of God, the Son of God. It's not an acronym. If it's an acronym, it should be in the Bible also, or on that sign. Pahayag 13:15. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Wala namang ibang imahen kundi yung kay Jesus at sa mga santo, santita. Ang imahen o larawan o likeness ng Diyos ay Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Walang Ama. Ang Yahweh, hindi confirm na pangalan ng Diyos Ama. Ang sabi niya kay Moses, sabihin mo sa mga tao na nakita mo si ako nga. Hindi niya sinabing nakita mo ang Diyos Ama. YHWH. Yan. Basta sila naglagay ng vowels na hindi confirm. Ang meron, John 1:1 o 1:1:1. Ang 1:1:1 ng pasimula, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So pareho silang Diyos. Sa 1:1:14, yung John 1:14, naging tao ang salita at namuhay kasama natin. Kasama natin. Parang si Emmanuel, God with us. Nakita namin ang kaluwalhatian niya bilang kaisa-isang anak ng Diyos. Puspos ng kagandahan loob at katotohanan. Yung mga born again Christian, DIL, MCJ,